Paano humingi sa Diyos na alisin ang mga pagsubok sa buhay ni Thomas Boston? 1. Ipanalangin ito. Ipanalangin mo ito at ipanalangin mo na may pananampalataya na naniniwala na alang-alang kay Jesus, tiyak mong makakamtan ito kalaunan at maging sa buhay na ito kung ito'y makabubuti sa iyo. Ngunit tiyak sa darating na buhay. Hindi madidismaya ang mga tumanggap ng awit ni Moses at ng Lamb. At sa ilang mga pagkakataong tulad nito, ang extraordinary prayer na may fasting ay napakainam. Magpakumbaba. Magpakumbaba ka sa ilalim nito bilang pamatok na inilagay ng sovereign hand sa iyo. Sabi ng kasulatan, tatanggapin ko ang galit ng Panginoon sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya. Ipagtanggol ang Diyos, akusahin ang sarili, halika ng pamalo at tahimik na tanggapin ito. Ito ang pinakamadaling paraan upang ito'y matapos kapag ang layunin nito ay natamo na. Sabi rin ng kasulatan, yung ihanda ang iyong puso, ikaw ay magpapakinig sa amin. 3. Maghintay ng may pagtitiis. Maghintay ka ng may pagtitiis hanggang ang kamay na gumawa ng pagsubok ay siya ring mag-ayos nito. Huwag mong sukuan agad ang sitwasyon na tila wala ng pag-asa dahil lang sa hindi agad dumarating ang kaginhawahan. Sabi ng kasulatan, ngunit hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo'y maging ganap at buo, walang anumang kakulangan. Ibigay mo sa Diyos ang oras kung kailan niya gustong alisin ang pagsubok. Sa huli, makikita mong iyon ang pinakamahusay na panahon. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon ay magmamadali sa kanyang panahon. At habang naghihintay ka sa kanya, hindi ka madidismaya. Sabi pa, sila naghihintay sa akin na hindi mapapahiya. Kapag dumating ang isang pagsubok na hindi maaring alisin o ayusin sa buhay na ito, ayon sa disenyo ng Diyos, dapat tayong lumapit sa Kanya para sa lakas at tulong na kailangan natin upang tiisin ito. Halimbawa, ang indwelling sin ay isang karaniwang pakikibaka ng mga mananampalataya. Pinahintulutan ito ng Diyos na manatili muna, ngunit nagbibigay rin siya ng grace upang matulungan tayong pasanin ito. Ganon din sa anumang pagsubok na hindi niya pinipiling alisin, maari itong manatili, ngunit ang kanyang suporta ay laging sapat. Sa mga ganoong pagkakataon, lumapit ka sa Diyos upang mapunan ang iyong kawalan sa ibang paraan. At narito ang 5 bagay na dapat mong isaisip at pagsikapang gawin. Piliin si Christ sa halip ng nawala. Tanggapin mo ang Diyos sa pamamagitan ni Christ bilang kapalit ng bagay na nawala o inalis sa iyo, ang bagay na naging dahilan ng pagsubok. Yan ang pinakapuso ng tunay na Christian surrender. Bawat pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos ay parang banal na alok ng langit para sa isang makalangit na palitan. Sabi ng kasulatan, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Sa palitang ito, una munang iniabot ng Diyos ang kanyang kamay at kinukuha ang isang bagay na makalupa sa iyong buhay. Pagkatapos, inaanyayahan kanyang iabot ang iyong kamay upang tanggapin ang isang bagay na makalangit, lalo na si Christ bilang kapalit. Kaya't bakit inalis ng Diyos ang ginhawang iyon o hinayaang mawala ito sa iyo? Para ikaw ay abutin siya. Yan ang tunay na pagtanggap kay Christ, ang bumitaw sa isang bagay upang siya ang makamit. Ganito ang sinabi ni Jesus sa kanyang talinghaga, ang kaharian ng langit ay gaya ng isang negosyanteng naghahanap ng mamahaling perlas. Nang matagpuan niya ang isang napakahalagang perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ito. Kung gagawin mo ito, kung ipagpapalit mo ang nawala para kay Christ, makikita mong hindi ka iniwan ng pagsubok na hungkag, kundi mas mayaman pa kaysa dati. Kapag natuyo ang buhay, ang daloy niya ay patuloy. Kapag natuyo na ng pagsubok ang mga karaniwang pinanggagalingan ng iyong ginhawa, tumingin ka sa Diyos at asahan mong dadaloy pa rin ang kanyang tulong ng kasing sagana gaya ng dati. Yan ang ginagawa ng pananampalataya, tinitiwasay ang Diyos na magbigay mismo ng hindi na maibigay ng tao o ng kalagayan. Sabi ng kasulatan, kapag pinabayaan ako ng aking ama at ina, ang Panginoon ang sasaklolo sa akin. Ang ganitong uri ng pag-asa ay makatwiran dahil ang lahat ng mabuti na nakukuha natin mula sa mga tao o bagay nagmumula rin sa Diyos. Kaya kung natuyo ang ilog, pwede pa rin tayong dumiretso sa bukal. Tama lang na lumapit sa Diyos at sabihin, Panginoon, dahil inalis mo ang ginhawang ito mula sa akin, sa iyo na po ako umaasa upang ako'y iyong punan. 3. Hanapin ang gawa ng Espiritu sa pagsubok. Hanapin mo ang spiritual fruits ng pagsubok sa iyong buhay. Tulad ng sa araw-araw, kapag nalugi ang isang negosyo, ang tao'y lumilipat sa ibang pagkakakitaan.
Ganon din tayo dapat. Kapag inalis ng pagsubok ang ating mga makalupang ginhawa, dapat tayong lumipat sa paghabol sa spiritual growth. Kung humina ang ating ugnayan sa mundo, lalong palalimin natin ang ating ugnayan sa langit. Gamitin ang pagsubok bilang pagkakataon upang lumago sa faith, love, humility, self-denial, heavenly-mindedness at pagkamuhi sa makamundong bagay. Sa ganitong paraan, kahit mawalan tayo sa isang bahagi, makakuha tayo ng higit sa iba. Grasya na magdadala sa atin sa gitna ng pagsubok. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians, 3 beses kong idinalangin ito sa Panginoon at ang sagot ay, "My grace is sufficient for you." Kahit mahina ang isang tao at magaang ang pasan o malakas at mabigat ang pasan, pareho lang ang resulta. Kayang dalhin ng malakas ang mas mabigat na pasanin. Ang mahalaga ay magkaroon ng grace na katumbas ng bigat ng pagsubok. Kapag meron tayo nito, kahit hindi alisin ang pagsubok, kakayanin pa rin natin ito. Pagtuon ng paningin sa kaluwalhatian na darating, ituon natin ang ating paningin sa eternal rest at weight of glory sa kabilang buhay. Sabi ni Apostle Paul, ang magaan naming kapighatian na panandalian lamang ay naghahatid sa amin ng higit na mabigat at walang hanggang kaluwalhatian, habang ang aming mga mata ay hindi nakatuon sa mga bagay na nakikita kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ang magpapanatiling magaan sa anumang pagsubok kahit ano pa ito. Ngunit ang mga walang matibay na pag-asa ng kaligtasan ay makikitang masyadong mabigat ang kanilang mga pagsubok dahil wala silang panimbang. Ngunit ang pag-asa sa eternal rest ang magpapalakas sa atin sa lahat ng paghihirap at pakikibaka sa buhay na ito. Bilang buod, ituon natin ang ating sarili sa tamang pagtanggap ng mga pagsubok sa ating buhay habang kalooban ng Diyos na ipagpatuloy ito. Ang hindi natin kayang ayusin, tiisin natin ng may Christian spirit at huwag tayong lumaban sa Diyos na parabang tinatadyakan natin ng matulis. Kaya tiisin natin ito. Bilang Kristiyano, tiisin ito ng may pagtitiyaga ng walang galit o pagreklamo. Kahit mawalan tayo ng mga makalupang ginhawa, huwag nating hayaang mawala rin ang kontrol sa ating sarili. Ang pagsubok ay parang apoy na mahina ang init, pero kapag hindi tayo naging matiisin, para tayong sinabuyan ng apoy ang buong bahay at pinalala ang sitwasyon. Sabi ng Biblia, ang taong walang pagpigil sa sarili ay parang isang lunsod na giba at walang pader. 2. Sa pamamagitan ng lakas mula sa Diyos, huwag malugmok sa panghihina ng loob. Sabi ng kasulatan, na huwag panghinaan ng loob ang mga manananampalataya kapag sila'y sinasaway ng Diyos. Ang layunin ni Satanas ay, sa pamamagitan ng pagsubok, pilayin o sirain ang ating mga espiritu, at kadalasan ay unti-unti niya tayong pinapaluhod hanggang tuluyan tayong gumuho. Ang tungkulin natin ay panatilihing matatag ang ating kilos, iwasan ang labis na reaksyon, at huwag mapadpad sa mga matitinding pagkakamali. Ang ating tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa makalupang ginhawa, at ang pagkawala nito ay hindi sapat para tayo maging tunay na miserable. Kaya kailangan nating magpatuloy sa ating landas na may banal na pagkawalang bahala sa hirap na ating hinaharap. Sabi ng kasulatan, ang matuwid ay magpapatuloy sa kanyang daan at ang may malinis na kamay ay lalong lalakas. Tanong, kailan masasabi na ang isang tao ay lubhang pinanghihinaan ng loob dahil sa pagsubok sa kanyang buhay? Sagot, masasabi nating ang discouragement ay lumabis na kapag ito'y nagsimulang hadlangan tayo sa paggawa ng mga bagay na ipinag-utos ng Diyos sa atin, maging sa araw-araw na buhay o sa ating Christian walk. Isa itong palatandaan ng ating grief ay lumampas na mula sa pagiging makabuluhan tungo sa pagiging mapanira kapag pinipigilan tayo nitong tuparin ang ating mga pang-araw-araw na tungkulin o lumahok sa mga spiritual practice. Nagbabala ang kasulatan ukol sa ganitong uri ng spiritual shutdown na sinasabi that your prayers may not be hindered. Nasa orihinal na Greek ay nangangahulugang ganap na naputol gaya ng isang punong putol na sa ugat. Yan ang panahon na ang discouragement ay nag-iiwan sa isang tao na pakiramdam ay wala ng pag-asa kahit sa panalangin. 3. Bilang mga Kristiyano, tiisin natin ito ng may pakinabang upang may mapala tayong kabutihan mula rito. Gaya ng sabi sa kasulatan, "It is good for me that I have been afflicted, that I might learn your statutes." Bawat pagsubok ay isang oportunidad para sa paglago. Kung wala tayong napala sa aspetong spiritual, nasayang lamang ang layunin ng pagsubok. Ang isang pagsubok ay gaya ng spiritual medicine.
Kung hindi nito inaalis ang anumang masama sa atin, ang lahat ng sakit at paghihirap ay walang silbi. Ang pait ng pagsubok ay may kabuluhan lamang kung tayo'y nagiging mas matibay at mas makadiyos. Sabi pa sa isa pang talata ng kasulatan, "By this the sin of Jacob will be removed. This is the result, to take away his sin." Mga motibong magtulak sa atin na tanggapin ang payo. Motive 1. Hindi matatapos ang paghihirap hanggang sa itakda ito ng Diyos. Kahit anong reaksyon natin o pagsisikap na baguhin ang sitwasyon, mananatili pa rin ito, gaya ng isang bagay na nakalok gamit ang bakal at tanso. Sabi sa kasulatan, "He is unchanging. Who can turn him? What he desires, he does. He carries out his plan for me, and he has many such plans." Hindi ba't makatuwiran na magpakumbaba tayo sa isang bagay na hindi natin kayang baguhin? Dapat nating tanggapin ang hindi natin kayang ayusin at tiisin ito ng may tiwala at pagsuko sa Diyos. Kung hindi ito kayang alisin, tiisin natin ito ng may Christian patience. Ang hindi maaring pagalingin ay dapat tiisin, at tiisin ito ng may Christian resignation. Motive 2. Ang masamang ugali sa gitna ng paghihirap ay lalo lang nagpapabigat dito. Ano ba talaga ang nagpapasakit sa pasanin? Kadalasan, ito'y ang sarili nating pagtutol, laban sa halip na matutong buhatin ito ng matahimik. Tayo ay parang taong paulit-ulit na binabangga ang ulo sa isang bato para subukang ilipat ito. Hindi gumagalaw ang bato, pero tayo ang nasasaktan at napapagod. Ang impatience ay parang dagdag na timbang sa pasanin. Pinapalala ang bigat at binabawasan ang ating kakayahang tiisin ito. Motive 3. Ang pagsubok na nararanasan mo sa buhay ay ang natatanging pagsubok na pinili ng Diyos upang masukat ka. Ito ang apoy ng Diyos kung saan sinusubok niya kung anong klaseng metal mayroon ng tao. Isa itong Heaven's Touchstone para tukuyin kung sino ang tunay at sino ang huwad na Christians. Ito ang paraan ng Diyos upang ipakita kung ano talaga ang laman ng iyong puso, kung tunay ba ang iyong pananampalataya o hindi. May ilang tao na kayang tiisin ang maraming hamon, pero sa partikular na pagsubok na ito lumalabas ang tunay na pagkatao. Kaya isipin mo ito ng ganito. Ito ang pagsubok na magpapakita kung ano talaga ang kalagayan ko sa harap ng Diyos. Ako ba ay tunay na tapat o nagpapanggap lang? Sapagkat paanong masasabi na ang isang tao ay tunay na pag-aari ni Christ kung ayaw niyang isuko ang kanyang buhay sa Kanya? Ang bawat taong taos pusong lumalapit kay Christ ay binibigay sa Kanya ang isang blankong tseke, walang itinatago, walang itinatangi. At malinaw ang sinabi ni Jesus, malibang handa kang isuko ang lahat, kahit ang sarili mong buhay, hindi mo siya maaring maging disciple. Maaring nararamdaman mong kaya mong magpasakop sa lahat, maliban sa isang bagay na ito. Pero hindi ba't nasisira na ang lahat kung may itinatabi pa ring ayaw mong isuko? Meron bang totoong nakipag-commit kay Christ na may parte ng kanyang buhay na hindi niya hinayaang kontrolin niya? Tanong, kailangan ba talaga na meron na tayong willingness, ang puso na handang isuko ang lahat, bago tayo makapaniwala ng tunay? At kung ganoon nga, saan natin ito makukuha? Kaya ba natin itong gawin gamit lang ang natural na lakas natin? Sagot. Ang ganitong klaseng surrender ay hindi isang bagay na kailangang meron na tayo bago tayo manampalataya. Ito ay natural na bunga ng true faith. Dumadaloy ito mula sa parehong saving understanding tungkol kay Christ na siyang nagdadala sa atin sa pagtitiwala sa Kanya. Kapag tunay na nakita ng kaluluwa kung sino si Christ, isang all-sufficient Savior, ito ay magtitiwala sa Kanya para sa kaligtasan. At kapag nakita rin niya na siya ay ang nararapat na Panginoon at all-wise ruler, kusa rin siyang magpapasakop sa Kanya bilang Panginoon ng kanyang buhay. Kaya, kapag tunay na tinanggap ng isang tao si Christ bilang Savior, tinatanggap din niya siya bilang Lord. Sa pamamagitan ng pagbibigay ni Christ ng kanyang sarili sa atin at sa ating pagtanggap sa Kanya, doon tayo nakakakalas sa lahat ng bagay para sa Kanya, tulad ng liwanag na nagtataboy ng dilim. Ay, hindi ko talaga kayang isuko ng buo ang parte ng buhay kong ito sa Kanya. Sagot 1. Ang true submission ay hindi dumarating ng walang laban. Ang ating lumang makasalanang kalikasan ay kailanman hindi gustong sumuko, at kahit pa ang bagong parte ng ating puso na may grace ay gustong magpasakop, palaging lumalaban ang lumang likas natin. Gaya ng sinabi ni Apostle Paul, the flesh desires what is against the spirit, and the spirit what is against the flesh. These are opposed to each other, so that you don't do what you want.
Pero ang tunay na tanong ay ito. Totoo bang hinahangad mo at patuloy na inaasam na magpasakop? Kung ganoon, imbes na labanan mo ang trial mismo, ituon mo ang iyong laban sa loob, makipagbuno ka sa puso mo para dalhin ito sa submission. Magtiwala ka sa mga pangako ng Diyos, gamitin mo ang mga paraan na ibinigay niya at malungkot ka dahil sa sarili mong kahinaan na lubusang sumuko. Ito ang kinikilala ng gospel bilang tunay na pagsuko ng buhay. Tanungin mo ang sarili mo, kung may pagpipilian ako, mas pipiliin ko bang baguhin ang puso ko para matanggap ang trial, kaysa baguhin ang trial para bumagay sa akin? At totoo bang sinusubukan kong sumuko kahit patuloy na lumalaban ang laman? Sagot do. Paano natin masasabi na nagsasanay tayo ng Christian self-denial o buhat natin ang ating cross kung tumatanggi naman tayong magpasakop sa mga trial na pinapahintulutan ng Diyos sa buhay natin? Ito ang pinakaunang aral na tinuturo ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Sinabi niya, "If anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." Ang tunay na self-denial ay ang pagtanggap sa trial at pagiging handang pasanin ang cross na ibinibigay ng Diyos. Pero habang tumatanggi tayong itanggi ang sarili nating makasalanang hangarin, lalo na ang mismong pagnanasa na gustong patayin ng Diyos, patuloy tayong lalaban sa trial. Imbes na magpasakop, nilalabanan natin ito para lang ipagtanggol ang sarili nating kagustuhan. Sagot 3. Paano natin masasabi na tayo'y nagiging kagaya ni Christ kung ayaw naman nating magpasakop sa trial na inilagay niya sa ating buhay? Hindi natin kayang tawagin ang ating sarili na Christians kung wala tayong kahit kaunting pagkahawig kay Christ. Gaya ng sabi ni Apostle John, "Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did." Si Christ ay namuhay ng puspos ng mga pagsubok pero siya ay lubusang nagpasakop dito. Gaya ng sinulat ni Paul sa Philippians, "He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross." Hindi niya inuna ang sarili niya at ganoon din tayo kung gusto talaga nating sumunod sa Kanya at patunayang tayo'y mga tunay na Christians. Sagot 4. Paano natin mapapatunayang tayo'y tunay na anak ng Diyos kung patuloy tayong lumalaban sa trial na pinapahintulutan niya? Hindi natin kayang taimtim na manalangin, "Our Father, your will be done," habang tinatanggihan naman natin ang Kanyang kalooban sa ating sariling buhay. Kapag tayo'y lumalaban, para nating sinasabi sa kilos natin, "Ang kalooban ko ang masusunod, hindi sapat para sa akin ang kalooban ng Diyos." Motive 4. Ang trial na ito ay hindi magtatagal. Kahit masakit ito, tandaan, hindi ito habang buhay. Sa loob ng ilang araw o taon lamang matatapos din ito at matatapos na rin ang iyong mga pagsubok. Huwag mo lang isipin, darating din ang ginhawa balang araw dahil kahit hindi dumating ang ginhawa sa buhay na ito, tiyak na darating ito sa kamatayan at sa kung anumang susunod pagkatapos noon. Ang pag-alala sa kamatayan at sa eternity ay makatutulong para manatili tayong tapat habang tumatagal ang trial. Motive 5. Kapag hinarap mo ang trial mo ng may pag-uugaling tulad kay Christ, makikita mong hindi pala ito ganoon kabigat. Sinabi ni Jesus, "Take my yoke upon you and learn from me. My yoke is easy and my burden is light." Isa sa pinakamadaling panlilinlang ni Satan ay ang ipaniwala sa atin na hindi natin kakayanin ang trial na sobrang bigat nito. At kapag naniwala tayo roon, tiyak na tayo'y madi-discourage. Pero hindi kailanman nagpapadala ang Diyos ng trial na hindi kayang pasanin sa tulong niya. Ang lakas para buhatin ito ay bahagi ng kanyang covenant at kapag tayo'y nagtiwala sa kanya sa pananampalataya, darating ang lakas na iyon. Motive 6. Kapag tumugon ka sa trial ng may puso na tulad kay Christ, ang lahat ng effort mo ay hindi masasayang. Sa halip tatanggap ka ng buong gantimpala sa eternity sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kay Christ. Ayon sa Scripture, "Blessed is the one who endures temptation, for when they have stood the test, they will receive the crown the Lord has promised to those who love Him." Ang langit ay para sa mga dumaan sa pagsubok at napatunayang totoo. Gaya ng sinabi sa Revelation, "These are the ones who came out of great tribulation and made their robes white in the blood of the Lamb." Kapag naroon ka na, wala nang bakas ng trial, wala nang sakit, tanging kagalakan at pasasalamat na nagpapalalim sa iyong pagpupuri. Motive 7. Kapag hindi mo hinarap ang trial sa paraang makakristo, nanganganib kang mawala ang iyong kaluluwa sa eternity. Ang mga lumalaban sa kalooban ng Diyos sa buhay na ito ay haharap sa kanyang judgment sa susunod.
Kung ayaw nating magpasakop sa kanyang yoke na ngayon at lumakad ng may kababaang loob sa ilalim nito, ibibigay niya ito sa atin magpakailanman bilang unbreakable eternal consequences. Kaya piliin mong tumugon ng tama sa trial na kinakaharap mo sa buhay na ito.